Welcome to Donmar TV News Channel. The National COVID-19 Vaccination Day is scheduled from November 29 until December 1, in which the government aims to inoculate 15 million Filipinos all over the country. Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez recommends to release an executive order declaring these 3 consecutive days as National COVID-19 Vaccination Days. So ang objective po nito is to mobilize all stakeholders, the people and logistics to facilitate the vaccination with COVID-19 vaccines of at least 15 million individuals in 3 days. All government agencies and units will be mobilized in partnership with the private sector. Health workers in the private, public, as well as self-employed healthcare workers will participate in the National Vaccination Day. Meanwhile, for President Rodrigo Duterte, vaccinated Filipinos are considered heroes. However, he also has something to say about those who refuse to be vaccinated. Coinciding with the November 30 commemoration of Bonifacio Day. With this, we want to convey the message that every Filipino who will get vaccinated. Lahat na pala, ang gustong sabihin dito, sa gobyerno na yung lahat nagpabakuna are heroes. Lahat kayo hero. Yung hindi nagpabakuna, yung mga pangit na putris ka. Bigyan ng problema na. The chief executive reiterated the upcoming 3-day national vaccination drive and pointed out that as cases in the country are continuously decreasing, there is much reason to speed up the vaccination to prevent another surge. As of November 8, 2021, 29.8 million Filipinos are already fully vaccinated. Kilala ba niyo si Joey Salceda? Joey Salceda, ekonomista, veteranong politiko sa Kongreso at sa local position at chairman ng Committee on Ways and Means. Siya po ay isa sa pinakamalapit kay Pangulong Duterte at kay Mayor Sara Duterte. Ang aking tingin dito, parang personal economic advisor ng Pangulo ang dating nito, ang connection nito sa Pangulo. At ganoon din siyang kalapit kay Mayor Sara Duterte. Kaya ko pinapakilala po sa inyo si Joey Salceda kasi kilala ko rin po ito, kaibigan ko rin ito at dati po itong nai-interview ko at nakakausap ko rin. Kaya mataas ang kredibilidad nito sa akin. Sa ngayon, ang kanyang sinasabi, si Mayor Sara Duterte, ang kanyang assumption o kanyang paniniwala ay tatakbo bilang presidente o bilang pangulo. Wala daw ho sa opsyon or wala siyang nakikita na tatakbo si Sara bilang Vice President. So medyo iba ito. Actually, kakaiba ho itong balitang ito. Inuulit ko, sinasabi po ng matalik na kaibigan at sabi ni Joey, Congressman Joey Salceda, kahapon lang niya nakausap si Mayor Sara. Siguro before o after nung kanyang pag-withdraw as candidate ng Mayor sa Davao, tatakbo raw na presidente si Sara sa kanyang paniniwala. Hindi sinabi kung anong political party ang dadalahin. Alam naman natin, maraming political party na lumapit sa kanya. Nandyan ang Lakas CMD, nandyan ang Hupong Pagbabago, at iba pang more or less 5 political party ang lumapit sa kanya na kumukumbinsi noong bago pa nag-filing ng Certificate of Candidacy. So, hindi ko alam kung ito ay sino makikinabang dito or sino naman ang maaaring madismaya. So alam naman natin yung Marcos supporters, Marcos loyalists, ang kanilang paniniwala at inaasahan, magbabays ito si Sara kay Bongbong Marcos para Marcos-Sara ang tandem. Ang paniniwala naman ng PDP Laban o ng Administration Party dahil ang chairman ay si Pangulong Duterte ay sa kanila sasama ito. Hindi lang malinaw kung presidential or vice presidential. Kaya nga ito ang aking pinagbabasihan, si Congressman Salceda ay sobrang lapit sa pamilya ng Duterte kasi. Talaga hong anytime sila pwede mag-usap. Dahil nga magaling na ekonomista at magaling na politiko si Joey Salceda ng Albay, Bicol. Kaya siguro pinagkakatiwalaan.
Kung hindi man yung gaanong kilala, inyo pong kilalanin kung sino si Joey Salceda, binabanggit ko. Ekonomista at chairman ng Committee on Ways and Means nga ng Kongreso. Maliban po dyan, talaga hong nung araw pa, actually 2020 pa lang, na-interview ko na yan. Ang kanya sinasabi, Mike, maghintay kayo. Tatakbo si Mayor Sara Duterte. Noon pa yun, 2020. Hanggang ngayon, consistent yung mamang yan. Hindi po nagbabago siya ng paniniwala. Natatakbo si Sara. Pero ngayon ang kanyang sinasabi, sa kanyang personal assessment at paniniwala, sa kanyang pakipag-usap kay Mayor, presidential ang pupuntahan nito. So ito yung matindi. Ito yung talagang kababahala ng iba, especially ng kampo ng mga Marcos. Ito ay pabor sa administration, kung sakaling sasama sa administration. At definitely baka sumama kasi anak ng Pangulo. Wow! At dyan po maaaring magkaroon din ng adjustment ang oposisyon. Sabi ko nga sa nakaraang vlog ko rito, tinanggap na nila. Kung halimbawa Marcos, Sara ang magtatandem, parang okay lang sa oposisyon. Pero pag si Sara ay tumakbong presidente, iba yan. Anak ng presidente yan At malakas yung supporters ng mga Duterte until now. Ito pa ang isa na bago. Bago, maaaring nadinig ninyo, pero akala nyo kung ano lang. Ngayon, hindi lang po DDS. Di ba yung DDS ay Duterte supporters na identify mula noong 2015 until now. May solid Duterte supporters. Meron naman siguro medyo alanganin na pumapabor pa kay Marcos. Ito yung bago na lumalakas ngayon. SSS. 3 S. Ano yon? Solid Sara supporters. Yan ang binubuhay ngayon. Parang kung anong lakas ng DDS noong 2016 until now, ito yung another group. Maaaring kasama rin dyan. Solid Sara supporters. SSS. 3 S. So, ibig sabihin, pag ito ay sumama sa administration, meron ng DDS, may bago pang SSS. Matindi, ano ha? Yung Marcos loyalists at supporters, talagang kay Marcos yan. Ano man ang mangyari, nagsalita na sila. Base dun sa mga nababasa kong comments sa naunang ina-upload kong video rito. Talagang kahit ano mangyari, sabi, Sir Mike, ano man ang mangyari, BBM kami. Nandun na yon. So yun ay mga loyalista at supporters na talagang sarado na para kay Marcos. Ay papaano ngayon kung ito nga si Sara ay tumakbo na presidente? Kasi kung vice president, hindi masyadong usapin Hindi masyadong issue Kasi vice lang. Alam naman natin, ang vice walang masyadong trabaho kung sakaling manalo. Kung hindi bibigyan ng trabaho yun ng presidenteng nakaupo, walang trabaho ang vice president. Ang presidente ang importante. Siya yung magiging chief executive. So, baka kaya tahimik ang PDP laban ngayon, kaya tahimik ang Malacanang dito sa ganitong usapin. Although si Congressman Joey Salceda ay talagang hindi mapigilan, talagang sabi ko nga, consistent kung magsalita yan from 2020 until now. Laging ang kanyang paniniwala bilang kaibigan magpipresidente si Mayor Sara Duterte. So wala pa pong formal announcement. Ito pong sinasabi kong ito, ngayon lang ito. Pwedeng mamayang hating gabi magbago, pwedeng bukas ng umaga magbago, o pwedeng magbago rin hanggang November 15. Ang sinasabi ko ngayon, yan ang sinasabi ng malapit na kaibigan. For President daw, si Sara Duterte sa kanyang personal na paniniwala. Hindi sinabi ni Mayor Sarang si tatakbo presidente. Sa kanyang personal na paniniwala at kanyang communication at ugnayan sa dating mayor o kasalukuyang mayor pa rin yan ng Davao City. Ayan po yung pinaka-bagong balita ngayon. So inuulit natin, pwede po kayong mag-react, comment tungkol dito, lalo na ngayon, merong SSSS, SSS, meron DDS, meron namang Marcos loyalists, meron supporters na naniniwalang dapat sila'y magkakalyado. Pero pagka ganito ang galawan, baka makahati-hati talaga. Good luck sa kanilang lahat ng mga supporters. At good luck din sa mga oposisyon. Dahil siyempre laging oposisyon ay nandyan. Dahil siya ang magiging kalaban sa presidential election sa Mayo. Kung ano man ang ginagawa ng administration party o kaalyado ng administration, laging pinaghahandaan niya ng oposisyon. Ganon talaga ang labanan Sa kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang strategy, kanya-kanyang saywar kung kinakailangan. Pero tulad ng sinabi ko para hindi kayo magtaka, madami pong development. Everyday nagbabago. At sa abot po ng aking kakayanan, ipaparating ko po sa inyo ang mga development na yan.